Ayan! Okay, good afternoon sa lahat. Nakapag-merienda or nakapag-lunch na po ba kayo? I am super excited po dahil ito po yung una kong sabak dito sa Ituloy session. Shout out ko nga pala po si Sir Mark C. at saka si Sir Mark Anthony Jamisal po. Maraming salamat po sa pagkakataon na maibahagi ko po ang aking kaalaman sa science. Kumusta kayo? Kumusta po kayo? Hello po from Cebu City watching Ma'am Boldere. Hello po kay Ma'am Connie Maglatang from Cabanatuan City. Wow! At saka po si pa-shout out din idol Sir Ayan Matthew Francisco. Hello po sa inyong lahat. Okay. Bago natin tayo magsimula, ipapilala ko muna ang aking sarili. Ako nga pala si Tutor Rogar, pero sa panahong ito, ako ngayon ay si Tutor G. Okay, galak akong napakasaya ko at exciting talaga ang session nito at lugod akong nagpapasalamat sa DepEd dahil sa pagkakataong ito. At ako yung bagong tutor ninyo. Once again, I am Tutor G. Andito ako upang tulungan kayo at bigyang gabay sa pagkatuto ng siyensya. Halika, samahan natin at pag-aralan natin, mag-enjoy at maglaro sa Science 7. Ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa motion. Okay, sorry. It's motion in one direction. Okay, that's Quarter 3, Module 1 from Week 1 to 2. And that's Grade 7 Science. By the way, i-acknowledge muna natin si Ma'am Alin Dueñas Capio. Hello po. Hello po, Ma'am Alin. Maraming salamat. Before we proceed to our tutor or our tutorial session, let me remind you to bring your self-learning module, your ballpen, and your paper. Shout out ko nga pala ang aking mga estudyante. Mga estudyante dyan, of course, mga guro, mga magulang na lagi nakasubaybay at sumusuporta sa Ituloy session. Hello po. Okay. Yan. Okay, so this session ay hango sa Module 1 na pinamagatang motion in one dimension. Okay. Ito'y sinulat ni Ma'am Jenny Verly A. de la Cruz at inedit ni Ma'am Lady Loviminti Bashuel. And the reviewer is Ma'am Christine Hope Cagurol ng Davao City. Okay. Yes. And I am proud Davaoenyo po. I'm from Davao City nga pala. Hello po. Sa mga taga Davao dyan, hi! Lalo-lalo na sa aking paaralan sa Francisco Bangoy National High School. Hello po sa mga teachers dyan na laging nakasuporta at masayang nagtatrabaho para sa bata at para sa bayan. Okay. Now, motion. So, pag sinasabi natin motion in one direction, hindi po yung one direction na yung sikat na one direction, hindi po. Pag sinasabi nating motion, meron po tayong galaw. Okay? May distansya po. Yun. At saka ito yung mga bagay na kung saan gumagalaw po at may distansya. Okay. So now, ang ating paksa ay nanggaling sa most essential learning competency. That is, describe the motion of an object in terms of distance or displacement, speed or velocity, and acceleration. I would like to remind you po na ito pong ating most essential learning competency ay hinati po natin sa 2 linggo. Week 1 and Week 2. Sa ngayon, pag-aaralan muna natin ang distance or displacement. And then next week, makikita-kita na naman tayo, pag-aaralan naman natin ang velocity, speed, and acceleration. Okay. Hello po sa inyo, Ma'am Sheila Silva from Kidapawan City. Hello po. Karatig City lang po namin. Hello po.
Okay, so we have only one objective for this afternoon, which is differentiate distance from displacement. Okay? So, handa na po ba tayo? Yan, parang na-excite talaga ako. Okay, hello kay Ma'am Cristiana Del Mundo. Sabi niya, Gora Day. Okay, yes, laban. Okay, now, let's have first, may papakita sa inyo na mga tanong. Okay. Ang tanong ay para malaman kung gaano ninyo um, may alam kayo sa ating paksa. Okay? So, question number 1. I would like to ask your full cooperation. So, kung sasagot kayo, just chat on our chat box. Okay? So, number 1. Which of the following is the standard unit for speed? Okay? A, kilometers. B, mile. C, meter per second. Or letter D, kilogram. Okay, sino po ang makakasagot? Okay, while waiting for your answer, I would like to greet Ma'am Emma Di Pedro Victoriano. Hello po from Division of Aklan. Wow. Okay, so according to Ma'am April J. Monserrat Brosas, it's letter C. Same answer with Kevin Dave. It's letter C. So the answer is letter C. It's meter per second. Hindi po kilometers, hindi po mile, at hindi din kilogram. Okay. Magaling. Okay. Number 2. Which is an ideal reference point? A non-moving object landmark. B, a flying colorful kite. Or C, a dilapidated moving truck. Or letter D, it's letter D, a red moving ball. What's your answer? Wow, thank you so much sa inyong kooperasyon. Jennifer Obidos, sabi niya, it's letter C, a dilapidated moving truck. Sabi naman ni Nel Lea, it's a non-moving object landmark. Same answer with John Marby, which is letter A. The answer is letter A, a non-moving object landmark. Yan. Okay. Number 3, what is the basic unit for measuring time? Is it length, second, kilogram, or letter D, kilometers? Okay, so measuring time tayo ha. Saan dyan? Is it A, B, C, or D? Okay. Same. John Marby pa rin. The answer is letter B, second. Okay, sa panghuling tanong. What do you call the change in position of an object? Ito medyo challenging, no? What do you call the change in position of an object? A, force. B, motion. C, speed. D, velocity. Okay, according to Giancarlo Angon Gonzalez, it's letter B. According to L Katigbak, it's letter B. The correct answer for number 4, it's letter B, motion. Okay, so ang galing-galing, no? So palakpakan natin yung mga nakasagot. Pero yung hindi nakasagot, okay lang po. Meron pa pong maraming mga katanungan dito. Okay. Ngayon, pag-aaralan natin ang inyong nakitang larawan. Ano-anong mga larawan ang nakikita nyo? Okay? May nakikita ba kayong kalabaw? How about kabayo? Yun. Di ba meron din nakikitang bus? How about motorsiklo? At saka jeepney? Ano ang kanilang kaparehas? Ano ang kanilang gamit? Okay? Ano-ano ang kanilang gamit? Obviously, ang gamit nila ay para sa transportasyon. Okay. Diba? Sino na dito ang nakasakay na ng kalabaw?
Di ba ang saya-saya pag nakasakay tayo ng kalabaw? Lalo-lalo na pag nasa farm tayo. Oo. Pero pag ako ang sasakay ng kalabaw, parang medyo mataba kasi ako kaya baka kawawa yung kalabaw o di kaya kabayo. Kaya magmomotor na lang siguro ako. Okay. So anyways, yun. So lahat ng ito ay dinadala tayo sa ating destinasyon. Tama po? Lahat ng nakikita nyo ay dinadala tayo sa destinasyon. Meron din tayo yung wala sa larawan, meron din tayong eroplano, ano pa, bisikleta, which is very uso ngayon, yung pagbabike ng mountain bike. Oo. So yun yung mga sasakyan para madala tayo sa ating destinasyon. Ngayon, ano ang nakikita nyo sa larawan? Ito ba'y gumagalaw? Pag ikaw'y nakasakay o hindi? Okay, 'di ba? Pag ikaw ay sumasakay ng ganitong mga ng mga kabayo, bus, motor, tayo ay lumalakbay at merong tinatawag na motion. Okay, before we proceed to our topic, let's have the unlocking of terms. Now, let's define first, what is motion? Okay, motion refers to the change of position of an object described by a reference point. Reference point. Malalaman natin kung tayo'y gumagalaw sa ating sinasakyan o di kaya sa ating kinatatayuan kung may change of position based of our reference point. And what is reference point? Reference point is a place or an object used a guide to determine if something is in motion. So there are two kinds of reference points. Starting point and end point. Ito yung isang bagay o di kaya'y lugar na kung saan palatakdaan kung saan kayo nang galing at may dalawang klaseng reference points. Ang tinatawag nating starting point o yung saan ka galing at ang endpoint naman kung saan ka huminto o saan ang iyong destinasyon. Okay? So, ayun. Next, ito. Pag-aaralan din natin ang distance, which is length of the path covered by a moving object. Okay. So ito yung pangkalahatan na nilakbay mo patungo sa iyong destinasyon. Okay. From your starting point going to your end point. So para mas lubos nating maunawaan ang distance, kilalanin natin si Juan. Okay, yan. Yan sa picture, okay? Si Juan ay isang estudyante na pupunta sa kanilang paaralan o sa kanyang paaralan. Yan. At nasa larawan ang mapa ng kanyang dadaanan. Okay? So nakikita nyo, paliko-liko yung daanan, di ba? Okay. Patungo sa kanyang paaralan. Yung broken lines na nakikita nyo ay tinatawag nating distance. Okay? Papunta sa kanyang paaralan. At yan ang kanyang lalakbayin patungo sa kanyang paaralan. Okay. Yan ang tinatawag nating distance. Okay? Kayo ba, sa bahay nyo, malapit lang ba or malayo ang inyong paaralan mula sa bahay nyo? Okay? Katulad din ba kayo ni Juan na nilalakad lang or sumasakay kayo ng jeep or gumagamit ng bisikleta? Okay. Sige. Yun. So, nakapunta na siya sa kanyang paaralan. Now, ilang metro kaya ang kanyang nilakbay? Okay. Now, nilakbay niya ang paaralan ng 30
meters. Yan. Okay. So, balikan natin ang distance. Distance is a scalar quantity. Pag sinasabi nating scalar quantity, ito yung may magnitude but have no direction. So ano yung magnitude? Ang magnitude, ito yung kung gaano kalaki o gaano kaliit ang sukat ng isang distansya. Okay? Yun lang ang kanyang definasyon. Pero walang direksyon. Okay? Dahil si distance ay scalar quantity. Okay? Next. Kilalanin naman natin ang displacement. Okay. Ano ang pagkakaiba ni displacement at saka ni distance? Ito ang pagkakaiba nila. It is the shortest distance between the starting point and the end point. Wow. So, tingnan natin ang diagram. Yan. Ano kaya ang pagkakaiba nito? Tingnan mo si Juan. Hindi siya pumunta doon sa yung paliko-liko. Pero pumunta siya sa shortest distance na ang tinatawag natin ay displacement. Okay. Ano nga ba itong displacement? Ang displacement, yan, papunta na siya ng kanyang paaralan. Okay. At nilakbay niya ang kanyang paaralan only 10 meters to the southeast. Oh, may direksyon na, di ba? Ayun. Displacement is a vector quantity and it has magnitude and direction. So, malaki ang pagkaiba ni distance at ni displacement. Pag sinasabi nating distance, ay yun lang. Ilang metro, ilang kilometro. Walang direksyon. Pero pag sinasabi nating displacement, meron siyang magnitude at meron siyang direksyon. Sir, saan kinukuha ang direksyon? Nakukuha natin ang direksyon sa compass. So nakikita nyo sa itaas ay may compass. Siya ay nalakbay for only 10 meters to the southeast. Okay? Yun. So, displacement of him is 10 meters of southeast. So, may mga tanong po ba? Kung wala, before we go to our activity, let me say hello and hi to all the students who are watching. Kamusta? Hello po from Binyan City. Nelea, hello po ma'am. At saka kay John Marby. Hello, John Marby. Napaka-active na bata. At saka si Edward David. Hello, hello po. Ngayon, kumuha kayo ng inyong papel. Any paper or ballpen could do. Yan. Sige po. So, para ating alamin kung ano talaga ang differences ng distance at saka ni displacement. Ayun. So, tingnan natin. So, ito si displacement. Yan. At yan si distance. Tingnan natin kung ano ang pagkakaiba nila. Si distance ay may 30 meters. Si displacement ay may 10 meters of southeast. Medyo malayo talaga pag yung 30 meters at saka 10 meters, di po ba? Oo. Pero ang pagkakaiba lamang, si distance ay walang direksyon. Ngayon, tatanungin ko kayo. So, go to the chat box. Ano-ano mga lugar naman ang pinuntahan ninyo na kung saan nalaman ninyo na may distance at may displacement? Maaari nyo pong i-share dito para malaman po natin ang inyong saloobin. Okay, but before that, I would like to say hi and hello to Alexandra Tagayog Ingracia. Hello po, Alexandra. Hi. At saka po kay Risha Lalinpi Kapunpon. Hello po. At saka from
Watching from Division of Santiago City, Teodisha Santiago, hello po. At saka from Leyte Division, Ma'am Junilyn Dikino Ricky Rosso, hi po, good afternoon. From Kapurog Elementary School of Villaba, South District of Leyte Division. Tsaka kay Sinclair Laug, hello po. Okay, balik tayo sa tanong. Ano yung mga na-experience nyo na kung saan may distance at saka may displacement? May pinuntahan ba kayo? Like sa bahay? Papuntang tindahan? Meron po ba? Oo. Okay. Hello po kay Timothy Torero. Hello and hi po. Yun po ang pagkakaiba. Si distance is don't have direction while displacement has its direction. Okay. Hello po, Ma'am Girly Asis. Hello po. Okay. Nakapag-lunch na po ba ang lahat? Yan, ang saya-saya. So, dumako na tayo sa ating activity. For further knowledge about the differences between distance and displacement, I have another example. Okay. Kindly please study this picture. Ito si Bantay. Yan. Meron kayong aso sa bahay? Anong pangalan ng aso ninyo? Comment naman po kung anong pangalan ng inyong aso. Wow, opo, sabi ni John Marby. Anong pangalan ng aso mo, John Marby? Share nyo naman. Yung aso nyo ba ay makulit? Laging pabalik-balik? O yan, opo. Thank you, Ma'am Amalia. Yes po, kumain na ang lahat. Yes, mabuti pa kayo, kumain na. Ako, medyo light-light lang yung kain ko kasi ayoko mabusog eh. You know, nagda-diet ako. Charing. Okay. Sabi naman ni Timothy Torero, bulldog po ang kanyang aso. Wow. Ma'am Amalia, ang pangalan ng kanyang aso ay si Chloe or Chloe. Yan. Sabi naman ni Ma'am Marge, ang pangalan ng kanyang aso ay si PJ. Yon, ang pangalan naman ng aso ni Ma'am Chudisha is Taj. Oh, napaka-social naman ng pangalan. Meron din kay Ma'am Alexandra Tagayong Ingrasya, pangalan ay Brownie. Huhulaan ko po ang kulay ng aso ninyo. Is it brown? Okay, kasi Brownie eh. Oo. Kay Ma'am Marilu Lico naman, ang pangalan ng kanyang aso is Cassie White. Oh, social. Kay Ma'am Girly Asis naman ay Dora. Okay. Pangalan naman ng aso ni John Marby ay si Monique. Medyo makulit po. Ayan. Okay. At saka kay Ma'am Amalia, it's Chowi or Cho. Cho po. Okay. Now, dumako naman tayo kay Bantay. Yan si Bantay, ang aking aso. Okay. So napapansin nyo ba na si Bantay ay may distansya? Tama po ba? Okay. Diba? May distansya. Now, sige. Tutukan nyo po. Okay. Now, ang tanong, how far did the dog go? Okay. Gaano nga ba kalayo ang napuntahan ni Bantay? Okay. Meron po ba kayong aso na pagala-gala or nakakulong or nakatali lang? Oo. Kasi sa akin, si Bantay is pagala-gala siya. Kaya kinuha ko po kung ano ang kabuuan niyang nilakbay sa bahay. Okay. Kasi bawal kasing lumabas yung aso, di ba? Yun. Baka kasi mangangagat ng mga so delikado. So ngayon, tingnan natin. Yes po, opo, bawal nga po ilabas ang aso. Pwede nating ilabas ang ating aso pag tayo'y pumupunta sa labas, na nakatali siya, at nagja-jogging. Oo, sabi ni John Marby, nagala po. Nagala yung aso mo.
Okay, maraming salamat. Wow! Okay, so tingnan natin. Yung iba may sagot na. Tingnan natin. Okay, yun. So, going to the east, yung aso, it's 10 meters. Yung si Bantay. Going to the south naman is another 5 meters. And going to the west is 10 meters. So, ilan lahat ang distance ni Bantay? 10 plus 5 plus 10. Okay, ang sagot po ni Ma'am Rose Baldos Ramos is 25 meters. Sagot naman ni Ma'am Marge is 25 meters. Sagot naman ni Ma'am Amalia, it's 17 meters. Okay, so saan dito ang tama? Sagot ay 25 meters. Yay! Okay, so tama kayo, Ma'am Amalia. Okay, yun, kinurek ni Ma'am Amalia. Maraming salamat po, Ma'am Amalia. Tsaka ni Nelea, 25. Ma'am Nelea, it's 25. Pero wag natin kalimutan yung unit, ha? Dapat lagyan natin ng small letter M. That signifies it's meter. Okay. John Marby, tama ka na naman. It's 25 meters. Okay. Maraming salamat. Si Alexandra, 25 meters. Risha, 25 meters. Johnny Lynn Dikino Riquiroso, it's 25 meters. Tama po. Okay. Next. Ngayon, aalamin naman natin kung ano ang kanyang displacement. Yun. Tingnan natin. Okay, si Bantay talaga, gala ng gala. So, remember, may dalawang reference point tayo. Meron tayong starting point, saan galing si Bantay, at meron tayong end point kung saan huminto si Bantay o kanyang destinasyon. Ngayon, alamin natin ang kanyang displacement. Yun. So, what is the dog's displacement? Mayroon siyang may mga sagot na. Very good. Always remember that displacement has its direction. Okay? Meron pong direksyon. So, dapat lagay din natin ang direksyon based on the compass. Yung compass ay nandyan. So, ano kaya ang tamang sagot? Okay, ito ang displacement ni Bantay. Okay, so ano kaya ang tamang sagot nito? Okay, tingnan natin muna ang kanilang mga sagot. Sagot ni Ma'am Rose Baldos is 5 meters. And sagot naman ni Ma'am Nel Lea, it's north to the south. Okay, may direksyon na. According to Ma'am Judiri Perez Pedregal, it's 25 meters. Sagot naman ni Ma'am Nelea, it's 5 meters. Sagot naman ni Ma'am Rose Baldos Ramos is 5 meters going to the south. Ma'am Jonilyn Dikino Riquiroso, I think 5 meters. Wow, may mga pa-I think pa. Thank you so much, ma'am. According to Ma'am Gracie Ann Buswego Blas, it's 25 meters. Okay. So which is the best answer or the correct answer? The correct answer is yun, tama. It's 5 meters to the south. Tama si John Marby. Wow, ang galing-galing naman ni John Marby. Okay, congratulations sa lahat ng sumagot. Okay, si Olive, 5 meters south. Si Ma'am Gracie Ann Buswego Blas, it's 5 meter. Nakulangan lang po ng direksyon. Okay. And according to Ma'am Junilyn Dikino Riquiroso, I think 5 meters is the displacement. Yes, but you need to use the direction, okay, which is the south. Okay? Yon. Okay, ito kumpleto. Sabi ni Ma'am Nelea, north to the south is 5 meters. Pwede rin. Okay. Thank you so much. May mga tanong po?
Yon. So, shout out muna natin lahat ng ating mga kaibigan dyan, lalo-lalo na mga kaibigan ko sa aming paaralan. Hello to my Petals team. Yes. And also the Desert Rose and the Girl Chess. Hello po, Ma'am Hershey Ayano, who is watching right now. And also the Jewels. Hello po. Tony, Clyde, Gian, and Romero. Thank you so much. Thank you for watching me. Medyo nakakaba pero okay naman din. Okay, but before we end, kasi yon nalaman na natin, di ba, ang kaibahan ng displacement at saka ng distance. Ngayon, magkakaroon muna tayo ng pagsubok. Okay? Meron tayong mga pagsubok dito. Let's try this. Okay. Gusto ko kayong mag-answer lang din po, sasagutin nyo lang po sa comments natin. Okay. Determine whether the following describes distance or displacement. Okay? Yun po. Kung ito bang halimbawa na ito ay distance or ito ba'y displacement. Ready na po ba kayo? Okay. Kung ready na, go. Okay. Sige. Number 1. A horse runs 10 meters to south. Yan. Is it distance or displacement? Okay, while waiting for their answers, I would like to greet. Hello po, Judery Perez Pedregal. Hello po from San Francisco National High School. Hello po. Okay. A horse runs 10 meters to south. Is it distance or displacement? Okay. Hello po, Ma'am Rebecca Santiago, watching po Grade 3 Elementary, Tangos, Warren. Hello po. Hi po. Sana nag-enjoy kayo. Okay. So, ang sagot ni Ma'am Rose Baldos Ramos ay displacement. Sagot naman ni Ma'am Junilyn Dikino de Curoso, it's distance. Sagot naman ni John Marby, it's displacement. Okay. So, ang tamang sagot ay displacement. Kasi, di ba, displacement ay nagbibigay siya ng direksyon. Okay. Now, let's go to number 2. Yan. Number 2, a girl runs 20 meters to the church. Yun. Okay? Tumakbo na yung babae papunta sa simbahan. Is it distance or displacement? Yun. According to Ma'am Olive, it's distance. Okay? Yun. According to Ma'am Rose Baldos, it's distance. The correct answer for number 2 is distance. Kasi wala siyang direksyon. Next. A bus travels 100 kilometers. Is it distance or displacement? Okay. Ma'am Olive answered distance. Okay, number 3. Okay, Ma'am Sir Jevi Ramos Bailon, sabi niya distance. Okay. Wow, galing-galing naman ni Ma'am Judery Perez Pedregal. Parang inanswer niya na lahat-lahat. Thank you so much po sa inyong kooperasyon. The correct answer for number 3 is distance. Yun. Next, for number 4, a jet plane travels 300 miles away. Is it distance or displacement? According to Ma'am Junilyn Tiquino Riquiroso, it's distance. Wow! Okay. The correct answer for number 4 is distance. Yan, palakpakan po. Ang galing-galing nyo. And lastly, for number 5, duck walks 2 meters going east. Oh, alam ng duck, no, kung saan siya pupunta kasi may direksyon. So, ano to? Okay, so it is, sagot nyo for number 5, according to Ma'am Junilyn Dikino Riquiroso, it's displacement. Same answer
with Ma'am Rose Baldos Ramos, displacement. Okay. Sagot naman ni John Marby is displacement. Okay. Sagot ni Kalirov Enovi Bernardino Lirio, it's displacement. Ma'am Amalia answered displacement. And Ma'am Amy Grace Guardiano answered displacement. The correct answer for number 5 is displacement because it shows direction. Okay? So I would like to repeat again that distance has magnitude, but there's no direction. While displacement has magnitude, but it has and also has a direction. Okay, so we got perfect. I think we got perfect. Congratulations. Yun. Yan. Okay, so I think yan na muna tayo kasi we have 2 weeks to discuss the melts or the most essential learning about our topic. Maraming salamat po sa inyong kooperasyon. Once again, I am Roger R. Garcia, and for this time, call me Tutor G. Before I end, I would like to shout out to all my friends out there, most especially my friends in F. Bangoy and also my co-teachers in F. Bangoy National High School. Maraming salamat po. And also to our beloved principal, Rolando R. Capol. Thank you so much, sir. And our Science Department Head, Ma'am Karen Camos. Thank you so much. And also would like to recognize also the effort of my friend, Sir Gerald Socorro, for guiding me. Thank you so much, Sir Jay. You're always there for me. Thank you so much. And also to everyone who helped me out of this journey. Thank you so much, Ma'am. To all my viewers, to those who answered, daghang salamat sa inyong tanan. Okay, magbisaya jud ko. Daghang salamat o kita-kits po tayo. Okay, kita-kits po tayo. Same time po, 1 to 1:40 here in this platform. Daghang salamat ug dalagon ang Diyos. And once again, I am your Tutor G na handang tumulong gumabay para sa siyensya. Maraming salamat and God bless us always. Mabuhay po tayong lahat.